10 taon akong nagsilbing alipin ng pag-ibig, ngunit sa isang gabi, ang lahat ay gumuho. Nakita ko ang aking asawa at sariling kapatid na naglalampungan sa aming higaan. Pinagtatawanan ang aking kamangmangan. Ang sakit ay tila kutsilyong humahati sa aking puso. Ngunit hindi ako susuko. Lilisan ako at sa aking pagbabalik, tinitiyak kong bawat patak ng aking luha ay may katapat na kabayaran. Sino ang huling tatawa? Ano ba, Stella? Huwag ka ngang masyadong maingay. Baka magising si nanay sa kabilang kwarto. At saka, alam mo naman ang asawa ko, mabilis makahalata yun kahit na medyo manhid siya. Ang boses na yon, ang boses ni Marco na puno ng pamilyar na lambing, ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Kyla. Nakatayo siya sa labas ng kanilang silid. Hawak ang isang tray na naglalaman ng mainit pang kare-kare, ang paboritong putahe ng kanyang asawa. Ngayong gabi, ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal, ang bango ng mani at bagoong na kanina lamang ay nagpapasaya sa kanya. Ngayon ay tila lason na humahapdi sa kanyang ilong. Masyado kang nag-aalala sa kanya, Marco. Sagot ng isang pamilyar na boses ng babae na may kasamang malanding tawa. Si Ate Kyla, masyadong abala yon sa pagiging martir. Tingnan mo nga, kahit anibersaryo nyo, mas inuna pa niyang asikasuhin ang labada at ang gamot ni nanay kaysa sa sarili niya. Boring na siya, Marco. Para na siyang kasambahay na nakasanayan mo na lang makita sa paligid. Hindi tulad ko. Ang mga daliri ni Kyla ay nagsimulang manginig. Ang telang suot niya, isang bagong bestida na binili niya pa mula sa kanyang maliit na ipon para lamang magmukhang maganda sa paningin ng asawa, ay tila naging napakabigat at sadyang nakakasakal. Dahan-dahan, sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin dahil sa nagbabadyang luha, sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa loob ng silid na naging saksi sa kanyang mga pangarap, nakita niya ang kanyang asawang si Marco, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan. Nakayakap ito kay Stella, ang kanyang bunsong kapatid. Ang kapatid na itinaguyod niya, pinag-aral, at itinuring na higit pa sa sariling anak. Nakita niya kung paano haplusin ni Marco ang buhok ni Stella, isang haplos na dati ay sa kanya lamang inilalaan. Tama ka, bulong ni Marco, at narinig ni Kyla ang tunog ng isang halik na sadyang mapang-api. Si Kyla ay parang anino na lang sa bahay na ito. Siya ang gumagawa ng lahat, oo, pero ikaw ang nagbibigay sa akin ng dahilan para mabuhay. Wala na akong maramdaman para sa kanya, kundi utang na loob. At ang utang na loob, Stella, ay hindi kailanman magiging pag-ibig. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-inog ng mundo para kay Kyla. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang nanghiwalay sa kanyang mga kamay. Walang pasabog, walang sigaw. Ang porselanang plato ay bumagsak sa sahig, nagkadurog-durog sa libu-libong piraso, kasabay ng pagtalsik ng madilaw na sarsa ng kare-kare sa kanyang puting bestida. Ang ingay ng pagkabasag ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng isang dekada ng panlilinlang. Naramdaman ni Kyla ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang pumasok sa loob at saktan ang 2 taong pinakamahal. Pihamhuna na ngayon siyang pumatay sa kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila isang papel na nilamukos at itinapon sa nagbabagang apoy. Namamanhid ang kanyang mga daliri at ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng hapdi na gumagapang hanggang sa kanyang kalamnan. Napatingin siya sa kanyang kaliwang kamay, sa gintong singsing na simbolo ng kanilang sumpaan sa harap ng dambana. Ang kinang nito ay tila isang malupit na biro sa gitna ng kadiliman ng pasilyo. Bakit? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malungkot na awit na walang katapusan.
Ibinigay ko ang lahat, ang aking kabataan, ang aking mga pangarap, ang bawat patak ng aking pawis para lamang maging maayos ang buhay ninyo. Ganito ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng tapat? Ang ituring na isang kagamitang wala ng silbi matapos pagsilbihan ang lahat? Tumingala si Kyla. Pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng mga luhang alam niyang hindi nararapat para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang malamig na hangin ang tila yumakap sa kanya. Dala ang isang katotohanang hindi na niya matatakasan. Hanggang kailan mo titiisin ang sugat na ikaw mismo ang nagpapahintulot na malalim? Dito ba sa dumi ng kanilang pagtataksil magtatapos ang kwento ng iyong buhay? O ito na ang huling pagkakataong papayagan mong saktan kanila? Akala mo ba, Kyla, sa pag-iyak mo ay mababago ang lahat? Masyado kang madrama. Isang plato lang ang nabasag para kang namatayan. Ang boses ni Stella kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, ay tila isang kuskos ng magaspang na papel sa isang bukas na sugat. Nakaupo si Kyla sa tapat ng kanyang kapatid. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang bango ng kapeng barako na kanyang tinimpla ay hindi man lamang nagbigay ng ginhawa sa kanyang nanunuyong lalamunan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Marco na abala sa pagbabasa ng dyaryo. Tila walang pakialam sa tensyong namumuo sa pagitan ng magkapatid. "Pasensya na," maikling sagot ni Kyla. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Mababa, tuyo, at walang buhay. "Napagod lang siguro ako kagabi. Hindi ko sinasadyang mabitawan ng tray." "Pagod? O baka naman nagpapaimportante ka lang?" Muling banat ni Stella habang dahan-dahang humihigop ng kape. "Kaya ka siguro iniiwan ng swerte, ate, dahil masyado kang seryoso sa buhay. Masyado kang pambahay. Look at yourself. Kahit anibersaryo nyo kagabi, mukha ka pa ring manang." Naramdaman ni Kyla ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Gusto niyang isigaw ang lahat ng nakita niya. Gusto niyang itanong kung paano nakuha ng sarili niyang dugo at laman na pagtawanan siya sa likod ng kanyang mga sakripisyo. Ngunit pinili niya ang katahimikan. Ang bawat salita ni Stella ay nagsilbing pako na lalong nagbabaon kay Kyla sa kanyang desisyon. Tumayo siya at lumapit kay Lola Belen, ang matanda at may sakit na lola ni Marco na nakaupo sa kanyang wheelchair sa gilid ng bintana. Dahan-dahang kinuha ni Kyla ang kulubot na kamay ng matanda at inilapat ito sa kanyang noo. Ang tradisyonal na pagmano na dati ay puno ng paggalang, ngayon ay tila isang pamamaalam. "Lola, iinom na po tayo ng gamot," bulong niya. Ramdam ni Kyla ang pagpisil ng matanda sa kanyang kamay. Tila may nararamdamang hindi maganda sa katahimikan ng kanyang paboritong apo sa tuhod. Walang imik na tumingin si Kyla kay Marco na saglit na nag-angat ng tingin mula sa dyaryo. "Alis na ako," simpleng sabi ni Marco bago tumayo. Hindi man lang ito lumapit para halikan siya. "Baka gabihin ako ng uwi. May kailangang asikasuhin sa opisina." Alam ni Kyla. Alam niya na ang opisina na tinutukoy ni Marco ay ang condo unit na palihim nitong binabayaran para sa kanilang pakikipagtagpo ni Stella. Pinanood niya ang pag-alis ng asawa at ang mapang-asar na ngiti ni Stella bago ito pumasok sa sariling kwarto. Sa loob ng 5 taon, ang bahay na ito ang naging mundo ni Kyla. Bawat kurtina, bawat haligi, at bawat kagamitan ay bunga ng kanyang pagsisikap bilang isang online seller at pagtitipid sa sariling pangangailangan. Nang matiyak niyang mag-isa na lamang siya sa sala, kasama ang natutulog na si Lola Belen, mabilis na pumasok si Kyla sa kanilang silid. Inabot niya ang isang lumang maleta na nakatago sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay ang kanyang passport at ang maliit na passbook, ang kanyang emergency fund na matagal niyang pinag-ipunan para sana sa pagpapagawa ng bahay ng kanyang mga magulang sa probinsya. Ang bawat pagtiklop niya ng kanyang mga damit ay tila pagpunit sa mga pahina ng kanyang nakaraan. Bawat piraso ng telang kanyang inililigpit
ay may kalakip na alaala ng isang pangakong ngayon ay wala ng silbi. Ang katahimikan ng bahay ay binasag lamang ng tunog ng zipper ng kanyang maleta. Isang tunog na para kay Kyla ay hudyat ng kanyang paglaya. Lumabas siya ng bahay bitbit ang kanyang bagahe habang madilim pa ang paligid kinabukasan ng madaling araw. Huminto ang isang taxi sa tapat ng kanilang gate. Lumingon si Kyla sa huling pagkakataon sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang mga ilaw sa loob ay patay, tulad ng pag-ibig na matagal niyang inalagaan. Sumakay siya sa taxi, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsadang puno ng hamog. Hindi siya lilingon, hindi siya iiyak. Ngunit habang papalayo ang sasakyan, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Paano kung sa paglayo niya ay mas lalong maging malupit ang tadhana sa kanya? At sa kanyang pagbabalik, mayroon pa ba siyang madarat ng dangal na itatangi? Ang lamig ng Canada ay hindi lamang nanunuot sa kanyang balat. Tila ito ay 1,000 karayom na tumutusok sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa bawat paghinga ni Kyla, ang hanging lumalabas sa kanyang bibig ay nagiging usok, mabilis na naglalaho sa hangin tulad ng mga pangarap na binitawan niya sa Pilipinas. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng isang nursing home sa Toronto, pinagmamasdan ang unti-unting pagbalot ng maputing niebe sa mga kalsada. Ang puting tanawin ay tila isang malaking kumot na nagtatangkang ilibing ang lahat ng sakit ng kanyang nakaraan. Ngunit gaano man kaputi ang paligid, ang itim na tinta ng pagtataksil ni Marco at Stella ay nananatiling malinaw sa kanyang alaala. "Kyla dear, is it time for my medicine?" Ang mahinang boses ni Mrs. Higgins, ang matandang inaalagaan niya, ang nagpabalik sa kanyang diwa. "Yes, Mrs. Higgins, just a second," sagot ni Kyla sa banayad na tono. Habang maingat niyang iniaabot ang baso ng tubig at mga tableta, hindi mapigilan ni Kyla na maalala ang mga gabing puyat siya sa pag-aalaga kay Lola Belen. Ang bawat paghaplos niya sa kamay ng matandang banyaga ay nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng dagat may isang lola siyang iniwan na walang ibang inaasahan kundi siya. Ang irony ay tila isang mapait na tableta na kailangan niyang lunukin araw-araw. Narito siya sa ibang bansa, binabayaran para mag-alaga ng estranghero habang ang sarili niyang pamilya ay itinapon siya na parang basahan matapos niyang ibigay ang lahat. Pagkatapos ng kanyang shift, lumabas si Kyla sa gusali. Ang bawat hakbang niya sa makapal na niebe ay lumilikha ng tunog ng pagpiga sa tuyong tela, isang tunog na nagpapatindi sa katahimikan ng gabi. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng makapal na jacket. Nakita niya ang 30 missed calls mula kay Marco at 100 mensahe mula kay Stella. "Ate, nasaan ka ba? Ang gulo-gulo na rito sa bahay. Sino nang magluluto para sa amin? Sino nang mag-aasikaso kay Lola?" Iyon ang huling mensahe ni Stella na binasa niya bago niya tuluyang pinatay ang notification. Hindi man lang tinanong kung kumusta siya. Hindi man lang nag-alala kung may kinakain ba siya sa gitna ng taglamig. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang serbisyong nawala sa kanila. Ang pagkatao ni Kyla para sa kanila ay isang kagamitan lamang na hindi na gumagana. Napaupo si Kyla sa isang bench sa parke. Binaliwala ang lamig na unti-unting nanunuot sa kanyang likuran. Tumingala siya sa madilim na langit. Malayo na siya. Libo-libong kilometro ang distansya niya mula sa sakit. Ngunit bakit tila bitbit niya pa rin ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Marco sa dilim ng kanilang kwarto? Ang utang na loob, Stella, ay hindi kailanman magiging pag-ibig. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Mas masakit pa kaysa sa hagupit ng winter wind. Sa bawat patak ng luha na namumuo sa kanyang mga mata, mabilis itong naninigas dahil sa lamig. Ang kanyang puso ay tila naging isang piraso ng yelo, matigas, malamig, at tila hindi na kailanman muling titibok para sa kahit kanino. Tumayo siya para magpatuloy sa paglalakad
Pauwi sa kanyang maliit na basement apartment. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang mga binti at sa bigat ng kanyang nararamdaman, hindi niya napansin ang isang madulas na bahagi ng semento na natatakpan ng manipis na yelo. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng malakas sa matigas na sahig. Sa gitna ng sakit na gumuhit sa kanyang balakang, naramdaman niya ang pagkawala ng malay ng kanyang mga pandama. Sa sandaling iyon ng kadiliman, isang anino ang mabilis na lumapit sa kanya. Ang init ng isang kamay na humawak sa kanyang balikat ay ang huling bagay na naramdaman niya bago tuluyang magdilim ang lahat. Miss? Hey, Miss Gising, naririnig mo ba ako? Ang unang naramdaman ni Kyla ay hindi ang hapdi ng kanyang pagbagsak, kundi ang init ng isang hininga na dumadampi sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang malabong liwanag ng mga streetlight ay unti-unting nabuo sa isang imahe ng isang lalaki. Nakaluhod ito sa tabi niya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala na matagal nang hindi nakikita ni Kyla sa kahit kanino. Diyos ko, salamat at nagkamalay ka na. Bulong ng lalaki. Ang boses nito ay malalim, baritono at may himig ng pamilyar na punto. Isang boses na nagmula sa lupang sinilangan na libu-libong milya ang layo mula sa kinalalagyan nila. Filipino, ka rin? Mahinang tanong ni Kyla. Pilit na bumabangon habang iniinda ang sakit sa kanyang balakang. Oo, Pinoy rin ako. Huwag kang biglang bumangon. Baka mahilo ka. Dahan-dahan lang, sabi ng lalaki habang inaalalayan siya sa braso. Ang hawak nito ay matatag ngunit banayad. Tila natatakot na baka tulad ng isang babasaging porselana ay muling madurog si Kyla sa isang maling galaw. Nagawa nilang makarating sa isang malapit na coffee shop na bukas pa sa mga oras na yon. Ang amoy ng bagong giling na kape at ang init na nagmumula sa heater ay tila isang yakap na sumalubong kay Kyla. Ngunit sa kabila ng pisikal na init, nananatiling balot ng yelo ang kanyang puso. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa baso ng mainit na tsokolate na in-order ng lalaki para sa kanya. I'm Gio, by the way. Panimula ng lalaki. Pilit na binabasag ang katahimikan sa pagitan nila. Bago ka lang ba rito sa Toronto? Ngayon lang kita nakita rito sa area na ito. Tumingin si Kyla sa kanya, ngunit mabilis ding nag-iwas ng tingin. Ang trauma ng pagtataksil ni na Marco at Stella ay tila isang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang pagkatao. Para sa kanya, ang bawat estranghero ay isang potensyal na mananakit at ang bawat mabuting gawa ay may kaakibat na nakatagong interes. Caregiver ako rito. Malapit lang ang tinutuluyan ko. Maikling sagot ni Kyla. Napansin ni Gio ang panginginig ng mga balikat ni Kyla. Hindi ito dahil sa lamig ng panahon, kundi dahil sa bigat ng damdaming pilit nitong itinatago. Nang walang pasabi, tinanggal ni Gio ang kanyang suot na makapal at kulay abong scarf at dahan-dahang isinalalay ito sa mga balikat ni Kyla. Huwag kang matakot, bulong ni Gio nang makita ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Kyla. Wala akong masamang balak, masyado lang talagang malupit ang winter dito para harapin ng mag-isa. Ang haplos ng lana ng scarf sa leeg ni Kyla ay nagdala ng isang sensasyong matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam ng pagiging protektado. Sa loob ng 10 taon, siya ang palaging nagpoprotekta sa iba. Siya ang nagsisilbing scarf na bumabalot sa kanyang asawa at kapatid, ngunit wala man lang nag-isip na balutin din siya kapag siya na ang giniginaw. Nagpatuloy sila sa maikling kwentuhan. Ikinuwento ni Gio na nagtatrabaho siya bilang isang engineer, ngunit may malalim na lungkot sa kanyang mga mata na tila nagsasabing hindi rin naging madali ang kanyang buhay bago siya napadpad sa Canada. May kung anong koneksyon ang tila nabuo sa katahimikan ng gabi. Isang unawaan ng dalawang kaluluwang kapwa, may dalang mga lihim na sugat. Salamat sa tulong mo, Gio. Kailangan ko na talagang umuwi, sabi ni Kyla.
matapos ang ilang sandali. Akma niyang tatanggalin ang scarf, ngunit pinigilan siya ni Gio. Sa'yo na muna yan. Ibalik mo na lang kapag nagkita tayo ulit. I'm always around this park every weekend. Muling ngumiti si Gio. Isang ngiti na tila nagpapahiwatig ng pag-asa. By the way, hindi ko pa nakuha ang pangalan mo. Kyla. Kyla. Santos, sagot niya, gamit ang kanyang pagkadalagang apelyido. Ayaw na niyang marinig o gamitin ang apelyidong nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Nice meeting you, Kyla Santos, sabi ni Gio habang inaalalayan siyang makatayo. Mag-iingat ka sa paglalakad. Ang mga ilagan ay kilala sa pagiging matigas ang ulo, pero sana ay makinig ka sa paalala ko. Natigilan si Kyla. Ang kanyang mga paa ay tila naging semento sa gitna ng nagyayelong semento. Ang pangalang binanggit ni Gio ay tila isang malakas na sampal na bumuhay sa lahat ng kanyang hinagpis. Ano? Anong sabi mo? Anong ilagan? Tanong ni Kyla. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at kalituhan. Tumingin si Gio sa kanya ng may pagtataka, ngunit may bahid din ng isang pait na alaala. Sorry. Ilagan ang middle name ko. My full name is Giovanni Ilagan Dizon. Sa pamilya namin, palaging sinasabi ni Lola na ang mga ilagan ay hindi sumusuko hanggat hindi nakukuha ang hustisya. Bakit? May kakilala ka bang ilagan? Ang bawat hibla ng scarf na suot ni Kyla ay tila naging mga kadenang naggagapos sa kanyang leeg. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding kilabot na tila humihigop sa lahat ng hangin sa kanyang paligid. Sino ang lalaking ito? Isang pagkakataon lang ba ang pagkikita nilang ito? O isa itong malupit na laro ng tadhana na magdadala sa kanya pabalik sa impyernong pilit niyang tinatakasan? Ang bawat pintig ng puso ni Kyla ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang pangalang Ilagan ay hindi lamang isang apelyido para sa kanya. Ito ay isang sumpang nakaukit sa kanyang balat. Isang paalala ng bawat gabing iniyak niya sa ilalim ng mga kumot. Ilagan, ulit ni Kyla. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Sino? Sino ang mga magulang mo? Saan ka sa Pilipinas? Bahagyang nagulat si Gio sa biglang pagbabago ng aura ni Kyla. Ang babaeng kanina lang ay tila yelo na unti-unting natutunaw ay muling naging isang pader na bato. Taga Bulacan ang pamilya ko, Kyla. Ang tatay ko ay kapatid ng tatay ni Marco Ilagan. Bakit? Kilala mo ba ang pinsan ko? Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Kyla. Sa laki ng mundo, sa dami ng lungsod sa Canada, paanong ang tadhana ay nagawa siyang itulak sa harap ng isang tao na may kaugnayan sa lalaking sumira sa kanyang buhay? Akma siyang tatalikod at tatakbo palayo, ngunit mabilis na hinawakan ni Gio ang kanyang siko. Sandali, Kyla. Kung ano man ang iniisip mo tungkol sa mga ilagan, huwag mo akong isama roon. Ang boses ni Gio ay biglang naging mapait, puno ng isang puot na pamilyar kay Kyla. Itinakwil ako ng pamilyang yan. O mas tamang sabihin na itinakwil ko sila matapos nilang hayaang sirain ng isang babae ang buhay ko. Natigilan si Kyla. Anong ibig mong sabihin? 5 taon na ang nakalilipas. May isang babaeng pumasok sa buhay namin. Stella ang pangalan niya. Panimula ni Gio. At ang pagbanggit sa pangalang iyon ay tila nagpalabas ng apoy sa kanyang mga mata. Akala ko ay mahal niya ako, pero ginamit niya lang ako para mapalapit kay Marco at sa pera ng pamilya. Ninakawan niya ako ng malaking halaga mula sa kumpanya at ibinintang sa akin ang lahat. At si Marco? Pinaniwalaan niya ang babaeng yon kaysa sa sarili niyang dugo. Pinalayas nila ako na parang aso. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang bawat salita ni Gio ay nagsilbing susi na nagbukas sa nakasarang pinto ng puso ni Kyla. Hindi lamang sila estranghero,
Sila ay mga biktima ng parehong lason. Ang sakit na nararamdaman ni Kyla ay nahanap ang katapat nito sa mga mata ni Gio. Lumipas ang mga linggo at ang parkeng iyon sa Toronto ay naging saksi sa pagbuo ng isang alyansang hindi inaasahan. Isang gabi, inimbitahan ni Gio si Kyla sa kanyang maliit na apartment na pagkasunduan nilang magluto ng pagkaing Pilipino para kahit paano ay maibsan ng lamig ng kanilang pangungulila. Ang tunog ng kumukulong tubig sa kaldero ay nagbigay ng isang uri ng musika sa maliit na kusina. Maingat na inihahanda ni Kyla ang mga sangkap para sa sinigang na baboy. Ang amoy ng sampalok na humahalo sa singaw ng mainit na kanin ay tila isang mahiwagang kamay na humahaplos sa kanilang mga gunita. Alam mo, Gio, simula ni Kyla habang hinihiwa ang labanos. Sa loob ng 10 taon, ako ang palaging nagluluto para sa kanila. Bawat sahog, bawat timpla, iniisip ko kung magugustuhan ba nila. Pero sa huli, tila naging mapait ang lahat. Ngayon, nagluluto tayo para sa sarili natin, sagot ni Gio habang inilalagay ang kangkong sa sabaw. Lasapin mo ang asim, Kyla. Iyan ang lasa ng katotohanang kailangan nating tanggapin para tayo ay tuluyang gumaling. Naupo sila sa tapat ng isa't isa at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Kyla ng tunay na busog, hindi lamang ng tiyan, kundi ng kaluluwa. Ang sinigang na yon ang naging simbolo ng kanilang bagong simula. Sa gitna ng Canada, natagpuan nila ang isang piraso ng Pilipinas na hindi puno ng panlilinlang, kundi ng pag-unawa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang tumunog ang cellphone ni Kyla. Isang unknown international number ang rumehistro sa screen. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sinagot niya ito. Kyla? Ang boses sa kabilang linya ay mahina, gumaralgal, at tila naghahabol ng hininga. Kyla, apo, bumalik ka na. Lola Belen? Nanlaki ang mga mata ni Kyla. Ang puso niya ay tila pinipiga ng isang malakas na kamay. Kyla, mamatay na ako. Hindi ko na kaya ang ginagawa nila rito sa bahay. Kailangan kita, apo. Parang awa mo na. Bumalik ka bago mahuli ang lahat. Ang tunog ng pag-iyak ni Lola Belen sa kabilang linya ay tila 1,000 kutsilyo na humihiwa sa determinasyon ni Kyla na huwag nang lumingon. Napatingin siya kay Gio na noon ay nakikinig din sa usapan. Ang mga pangarap na itinayo niya sa Canada ay biglang nayanig. Ang utang na loob na akala niya ay natapos na ay muling humihila sa kanya pabalik sa lugar kung saan siya dinurog. Babalik ba siya para iligtas ang tanging taong nagpahalaga sa kanya o mananatili siya sa kaligtasan ng kanyang bagong buhay habang hinahayaan ang huling boses ng kanyang nakaraan na tuluyang maglaho? Ang init ng Maynila ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Kyla pagkababa niya ng eroplano. Hindi ito ang sampal ng galit, kundi ang sampal ng realidad na narito na siya ulit, sa lupang naging saksi sa kanyang pinakamalalim na pighati. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang tumakas siya sa gitna ng dilim, bit-bit ang isang pusong basag-basag. Ngunit ngayon, sa bawat hakbang niya sa loob ng airport, ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang ritmo ng determinasyon na nagpapatibay sa kanyang bagong pagkatao. Okay ka lang? Medyo namumutla ka. Puna ni Gio, na nasa tabi niya at maingat na inaalalayan ang kanyang bawat galaw. Ang boses ni Gio ay nananatiling kanyang kanlungan, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na hindi na siya mag-isa sa labang ito. Okay lang ako, Gio. Naninibago lang siguro sa init, sagot ni Kyla, sabay ayos ng kanyang suot na designer sunglasses. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang salamin sa dingding ng terminal. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Kyla, na laging nakayuko, gusot ang damit, at amoy kusina. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle
Ang kanyang suot na beige na tailored suit ay nagpapakita ng awtoridad at ang kanyang mga mata, wala na roon ang bakas ng pagiging biktima. Ang naroon ay ang malamig na apoy ng isang babaeng natutong bumangon mula sa sariling abo. Handa ka na bang makita sila? Tanong muli ni Gio habang papalabas sila ng airport patungo sa naghihintay na sasakyan. Hindi sila ang dapat kong handaan, Gio. Sila ang dapat maghanda sa akin. Matigas na sabi ni Kyla. Bago sila dumiretso sa probinsya para puntahan si Lola Belen, nagpasya muna silang dumaan sa isang tanyag at mamahaling mall sa Makati para asikasuhin ang ilang dokumento sa kanilang kumpanya. Habang naglalakad sa gitna ng mga luxury boutiques, naramdaman ni Kyla ang isang pamilyar na enerhiya. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng maikling damit, pilit na nagmumukhang sopistikada, ngunit halata ang pagod sa mukha. Si Stella, ang kanyang bunsong kapatid ay nakatayo sa harap ng isang mamahaling jewelry store, nakikipagtalo sa isang sales clerk. Ang boses nito ay nananatiling matinis at puno ng kayabangan, ngunit may bahid na ito ng desperasyon na hindi matatago ng makapal na makeup. Anong declined? Imposible. Subukan mo ulit ang card na yan. Baka sira lang ang machine nyo. Singal ni Stella habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng tumingin. Pasensya na po, ma'am. Pero insufficient funds na po talaga ang lumalabas. Magalang ngunit madiing sagot ng clerk. Napahawak si Kyla sa braso ni Gio. Pinanood niya mula sa malayo ang babaeng dating nagnakaw ng kanyang kaligayahan. Nakita niya kung paano mamula ang mukha ni Stella sa kahihiyan, kung paano nito padabog na kinuha ang kanyang credit card at mabilis na naglakad palayo habang bumubulong ng mga mura. Sa gitna ng pagmamadali ni Stella, dumaan ito sa mismong harap ni Kyla at Gio. Napahinto ang bunsong kapatid, tila napatigagal sa ganda at aura ng babaeng nakatayo sa harap niya. Tiningnan ni Stella si Kyla mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng inggit at paghanga sa kung sino mang mayamang ginang ang nasa harap niya. Ngunit sa kabila ng ilang segundong pagtitig, walang bakas ng pagkilala sa mga mata ni Stella. Para kay Stella, ang kanyang ate Kyla ay matagal nang patay o naghihirap sa kung saan. Hindi niya akalain na ang babaeng tinitingala niya ngayon dahil sa yaman at ganda ay ang mismong tao na itinuring niyang basahan noon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kyla habang pinapanood ang papalayong anino ng kanyang kapatid. Ang golden moment na ito, ang makitang hindi siya kinilala ng sarili niyang dugo dahil sa laki ng kanyang pinagbago, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan. Hindi niya ako nakilala. Gio, bulong ni Kyla, habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang salamin. Dahil ang Kyla na sinaktan nila ay wala na Kyla. Ang kaharap niya ay ang babaeng tatapos sa lahat ng kasinungalingan nila. Tugon ni Gio, sabay haplos sa kanyang likod. Sumakay sila sa sasakyan at nagsimulang baybay ng daan patungo sa kanilang bayan. Habang lumalampas ang mga pamilyar na tanawin, lalong bumibigat ang dibdib ni Kyla. Alam niyang ang pagkikita nila ni Stella sa mall ay simula pa lamang. Ang tunay na bagyo ay naghihintay sa loob ng bahay ng mga ilagan, kung saan ang isang matandang naghihingalo ay naghihintay ng kanyang pagliligtas, at isang asawang nagtaksil ay kailangang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Ano ang magiging reaksyon ni Marco kapag nalaman niyang ang bagong investor na inaasahan niyang magliligtas sa kanilang kumpanya ay ang asawang winasak niya ang puso? Ang bahay ng mga ilagan na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at kinang ng tagumpay ay tila isang matandang sugatang hayop na unti-unting kinakain ng anay at kapabayaan. Sa loob ng 5 taon, ang bawat sulok na dati ay maayos na pinangangalagaan ni Kyla ay nabalot na ng alikabok at dilim. Ang mga kurtinang dati ay mapuputi at presko ay naging kulay abo na at tila mabigat sa dumi, habang ang mga halaman sa hardin ay tuyot na at nagmistulang mga kalansay na sumasaksi sa unti-unting pagguho ng pamilyang nakatira rito.
Marco, nasaan na ba ang pambayad sa kuryente? Kanina pa kumakatok ang kolektor. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang tinig ni Stella ay pumailan lang mula sa kusina. Matinis at puno ng pait. Wala na roon ang tamis at lambing na dati niyang ginagamit para akitin ang asawa ng kanyang kapatid. Ang bawat salita niya ay tila isang hagupit ng latigo na nagpapatindi sa tensyon sa loob ng bahay. Nakaupo si Marco sa hapagkainan, nakatitig sa mga nagpatong-patong na bayarin at demand letters mula sa bangko. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakagel ay magulo na at may mga bakas na ng puti. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, tila pasan ng buong bigat ng langit. Ang kanyang kumpanya na dati ay matatag ay unti-unti nang nilalamon ng utang matapos ang sunod-sunod na maling desisyon at ang luho ni Stella na hindi maubos-ubos. Wala na, Stella. Wala na akong mailalabas na pera. Lahat ng accounts ko ay frozen na at ang natitirang puhunan ay kailangan para sa huling proyekto. Sagot ni Marco. Ang boses ay paos at puno ng pagod. Sabi ko naman sa'yo, magtipid tayo. Pero hindi ka nakinig. Inuna mo pa ang mga bag at sapatos kaysa sa kinabukasan natin. At ngayon ay kasalanan ko na. Ikaw ang lalaki, Marco. Ikaw ang dapat nagbibigay sa akin ng buhay na ipinangako mo. Singal ni Stella, sabay bagsak ng isang baso sa lamesa na lumikha ng isang nakabibinging tunog ng pagkabasag. Sana ay hindi na lang kita pinatulan kung maghihirap lang din ako sa piling mo. Mas mabuti pa nung nandito si Ate Kyla. Kahit paano ay maayos ang lahat. Ang pagbanggit sa pangalan ni Kyla ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang apoy. Natigilan si Marco. Ang pagsisisi ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga gabing pag-uwi niya ay laging may mainit na pagkain, malinis na bahay, at isang asawang handang makinig sa lahat ng kanyang reklamo nang walang hinihinging kapalit. Ngayon, ang tanging madaratnan niya ay ang ingay at panunumbat ng babaeng inakala niyang magbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Sa labas ng gate, isang itim na luxury SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bahay. Sa loob nito, nakaupo si Kyla sa likuran, seryosong nakatingin sa tila na pabayaang tahanan. Mula sa kanyang posisyon, nakikita niya si Marco sa bintana ng sala. Mukhang matanda, pagod at tila nawalan na ng direksyon sa buhay. Naramdaman ni Kyla ang pagkirot ng kanyang puso, ngunit hindi na ito ang kirot ng pag-ibig. Ito ang kirot ng panghihinayang para sa lalaking dati niyang sinamba, na ngayoy isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Nakita niya ang pagdaan ni Stella sa likod ni Marco. Nakita ang marahas na pag-itsa nito ng mga gamit. Ang golden moment na ito, ang makita ang kanilang pagdurusa sa gitna ng kanilang sariling mga kasinungalingan, ay nagsilbing kumpirmasyon kay Kyla na ang karma ay hindi kailangang madaliin. Ito ay kusang dumarating sa tamang panahon. Handa ka na bang ibigay ang huling regalo mo sa kanila? Tanong ni Gio na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Inabot nito kay Kyla ang isang eleganteng kulay gintong sobre. Ito ang simula ng katapusan nila, Gio. Bulong ni Kyla habang hinahaplos ang makinis na papel ng imbitasyon. Kinuha ni Kyla ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang courier service. Maya-maya pa isang lalaking nakauniporme ang bumaba sa motor at lumapit sa gate ng mga ilagan. Pinanood ni Kyla kung paano lumabas si Marco para tanggapin ang sobre. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito habang binabasa ang nakasulat sa labas. Para sa ika-70 kaarawan ni Lola Belen, isang pasasalamat mula sa isang lihim na kaibigan. Alam ni Kyla na hindi tatanggi si Marco sa imbitasyong yon, dahil ang nakasulat na venue ay ang pinakasikat na hotel sa lungsod at ang pangalan ng sponsor ay nakatago sa ilalim ng isang makapangyarihang kumpanya mula sa Canada. Sa paningin ni Marco, ito ang pagkakataon para makahanap ng bagong investor na magliligtas sa kanya. Ngunit sa paningin ni Kyla, ito ang entablado
kung saan niya tuluyang huhubaran ang mga maskara ng 2 taong nagkanulo sa kanya. "Tara na, Gio," sabi ni Kyla habang dahan-dahang itinataas ang salamin ng bintana ng sasakyan. "Marami pa tayong dapat ihanda para sa gabing hindi nila kailanman malilimutan." Ang bawat kristal na chandelier sa malawak na ballroom ng Grand Hotel ay tila mga bituing nagniningning, nagbibigay ng isang mapanlinlang na liwanag sa okasyong yon. Ang amoy ng sariwang jasmine at mamahaling pabango ay humahalo sa hangin, habang ang marahang himig ng mga biolin ay bumabalot sa silid, lumilikha ng isang atmosfera ng karangyaan na matagal nang hindi nararanasan nina Marco at Stella. Sa isang sulok, nakatayo si Marco habang pilit na inaayos ang kanyang barong na medyo maluwag na sa kanya dahil sa pangangayayat. Panaka-naka siyang humihigop mula sa kanyang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali sa paghahanap sa misteryosong sponsor na nagbayad para sa lahat ng ito. Sa tabi niya, si Stella ay nakasuot ng isang pulang-pula at labis na nagniningning na gown. Pilit na nag-aayos ng kanyang buhok habang tinitingnan ang sarili sa bawat salaming madaanan. "Marco, ayusin mo nga ang tindig mo. Baka mamaya ay nandyan na ang kinatawan ng kumpanya mula sa Canada." Pabulong na asik ni Stella, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na pilit niyang itinatayo sa harap ng ibang mga panauhin. "Ito na ang pagkakataon nating maisalba ang kumpanya. Huwag mong sasayangin." "Alam ko, Stella, pero hindi ba nakapagtataka? Bakit kailangang sa kaarawan pa ni Lola ito gawin?" Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay may bahid ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Lola Belen sa isang pinalamutiang upuan. Ang kanyang mukha ay bakas ng katandaan at pangungulila. Ngunit ng gabing iyon, tila may isang liwanag sa kanyang mga mata na naghihintay ng isang himala. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga pag-uusap ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang matinding katahimikan habang ang lahat ng paningin ay natuon sa 2 taong pumasok. Isang lalaking matikas, nakasuot ng isang itim na tuxedo, ang naunang humakbang. Si Gio. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ng lahat ay ang babaeng nakahawak sa kanyang braso. Si Kyla. Nakagown siya ng kulay hating gabi na asul na ang bawat tahi ay tila binudburan ng mga diamante. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit puno ng dignidad. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang kristal. Sa bawat hakbang niya sa makintab na sahig, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat tibok ng puso ni Marco na biglang tumigil sa paghinga. Nabitawan ni Marco ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat na gumising sa lahat mula sa pagkagulat. Ang alak ay dahan-dahang kumalat sa sahig, tulad ng dahan-dahang pagguho ng mundo ni Marco habang tinititigan ang babaeng iniwan niya sa dilim. 5 taon na ang nakalilipas. "Kyla?" Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly, at ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa matinding pagkagulat. Si Stella ay napatigagal din. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Ang inggit na naramdaman niya sa mall ay napalitan ng isang matinding kilabot. Ang mayamang ginang na kinaiinggitan niya ay ang mismong taong inapi niya, ngunit hindi sila tiningnan ni Kyla. Tila ba ang 2 tao sa kanyang harap ay mga aninong wala namang saysay. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gitna ng entablado, direkta kay Lola Belen. Nang makarating sa harap ng matanda, dahan-dahang lumuhod si Kyla. Ang kislap ng kanyang gown ay humalik sa sahig habang maingat niyang kinuha ang nangangatal na kamay ni Lola Belen. "Lola, nandito na po ako," bulong ni Kyla. Ang kanyang boses ay banayad at puno ng tunay na pagmamahal. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay ng matanda sa kanyang noo.
Isang pagmano na puno ng emosyon. Isang pagmano na nagpatahimik sa buong silid. Ito ang golden moment na nagpakita na sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay, ang puso ni Kyla ay nananatiling tapat sa tanging taong hindi siya kinalimutan. Ang mga luha ay dahan-dahang gumulong sa mga kulubot na pisngi ni Lola Belen habang hinahaplos ang mukha ni Kyla. Kyla, apo, alam kong babalik ka. Hikbi ng matanda. Sa gilid, hindi na nakapagpigil si Marco. Humakbang siya palapit. Pilit na binabasag ang pader ng katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng kalituhan at isang uri ng pagsisising huli na. Kyla, ikaw ba talaga yan? Paano ka naging... Tumayo si Kyla at dahan-dahang humarap kay Marco. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng galit, kundi ng isang nakatutulig na kawalan ng pakiramdam. Ang lamig sa kanyang mga mata ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Magandang gabi, Marco. Magandang gabi, Stella, sabi ni Kyla sa isang kalmadong tono, habang si Gio ay tumayo sa kanyang tabi at inakbayan siya ng may pag-angkin. Sana ay nagugustuhan niyo ang handog naming handaan para kay Lola. Dahil pagkatapos ng gabing ito, marami pang bagay ang kailangan nating pag-usapan. Ang bawat salita ni Kyla ay tila isang babala ng isang darating na bagyo. Si Marco ay nanatiling nakatayo, hindi alam kung paano gagalaw, habang ang lahat ng mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng gabing ito? At ano ang nakatagong pakay ni Kyla sa pagbabalik na tila ba ay isang matamis na paghihiganti? Ang amoy ng alak na natapon sa sahig ay tila sumasama sa hangin. Nagpapaalala kay Marco ng bawat pagkakataong pinalampas niya at bawat pagkakamaling hindi na niya mabubura. Nakatitig siya sa likod ni Kyla habang kausap nito ang mga matataas na opisyal ng kumpanya at ilang mga dati nilang kakilala na ngayoy tila nag-uunahan sa pagkuha ng atensyon ng bagong Kyla. Ang bawat tawa ni Kyla ay tila isang kumpas ng orasan na nagpapabilis sa kabog ng dibdib ni Marco, isang pagsisising dahan-dahang lumalason sa kanyang sistema. Kyla, sandali lang. Pakiusap. Sa gitna ng ingay ng mga kubyertos at mahinang usapan, ang boses ni Marco ay naging isang desperadong pakiusap. Nagawa niyang malapitan si Kyla nang pansamantalang lumayo si Gio para sagutin ang isang tawag. Dahan-dahang lumingon si Kyla. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, tila isang lawa na walang kahit anong alon sa kabila ng bagyong dala ni Marco. Mr. Ilagan, may kailangan ba kayo? Kung tungkol ito sa proposal ng kumpanya nyo, maaari nating pag-usapan yan sa opisina sa Lunes. Ngayong gabi, narito tayo para kay Lola. Mr. Ilagan, Kyla, asawa mo ako. Bulong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. 5 taon. 5 taon kitang hinanap. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Bakit hindi ka man lang nagparamdam? Bakit kailangang ganito ang paraan ng pagbabalik mo? Isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kyla. Asawa? Ang huling natatandaan ko, Marco. Ang asawa mo ay ang babaeng tinawag mong tunay na ligaya, habang ako ay itinuturing mo lang na pambahay. At tungkol sa pagpaparamdam, bakit ko gagawin yun? Para muli mong ipaalala sa akin na ang utang na loob ay hindi kailanman magiging pag-ibig. Natigilan si Marco. Ang bawat salita ni Kyla ay tila isang sampal na nagpabalik sa kanya sa gabing iyon ng kanilang anibersaryo. Ang kanyang dila ay tila naging semento, hindi makahanap ng salitang sapat para humingi ng kapatawaran. Marco, ano na namang ginagawa mo rito? Biglang sumulpot si Stella. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at matinding selos. Hinila niya ang braso ni Marco at tumingin ng masama kay Kyla. Wala ka bang hiya, ate? Pagkatapos mong umalis ng walang paalam,
Babalik ka rito para manggulo? Akala mo ba ay madadaan mo kami sa pa-display mo ng yaman? Kami pa rin ang nakatira sa bahay na yan. Ako ang asawa ni Marco ngayon sa mata ng lahat. Sa mata ng lahat, Stella. O sa mata ng mga kasinungalingang binuo mo? Mahinahong sagot ni Kyla habang dahan-dahang inaayos ang suot niyang singsing na diamante. Hindi ako narito para manggulo. Narito ako para kunin ang lahat ng sa akin. Kasama na ang kapayapaang ninakaw niyo. Ang tensyon ay tila isang string ng gitara na sobrang higpit. Konting galaw na lang ay mapuputol na. Sa sandaling iyon, bumalik si Gio sa tabi ni Kyla. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanila mula sa 2 taong nagkanulo sa kanila. May problema ba rito? Tanong ni Gio. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala. Tumingin siya kay Stella ng may matinding pandidiri. Isang tingin na nagpaalala sa babae ng lahat ng pagnanakaw at panlilin lang na ginawa nito sa kanya noon. Inabot ni Gio kay Kyla ang isang eleganteng itim na folder. Ang bawat pagbukas ni Kyla ng pahina ay lumilikha ng tunog ng papel na tila humahati sa hangin. Golden moment. Habang nagtatalo sina Stella at Marco sa gilid, kinuha ni Kyla ang isang lumang panyo mula sa kanyang maliit na bag. Isang panyong may burda ng pangalan ni Marco na matagal niyang itinago. Dahan-dahan niya itong binitawan sa basurahan sa tabi ng lamesa. Ang simpleng pagbitaw na yon ay simbolo ng huling hibla ng kanyang nakaraan na tuluyan na niyang pinakawalan. Wala ng galit, wala ng sakit, kundi isang malinis na hangaring makuha ang hustisya. Narito ang lahat, Kyla. Bulong ni Gio. Ang mga audit reports ng kumpanya ni Marco sa nakalipas na 3 taon at ang mga lihim na bank transfers ni Stella patungo sa kanyang sariling account. Tumingin si Kyla kay Stella na ngayoy namumutla na habang nakatingin sa folder. Alam mo, Stella, ang lason ay hindi agad nakamamatay. Minsan, kailangan mong panoorin kung paano ito dahan-dahang gumagapang sa sistema mo hanggang sa wala ka ng matakbuhan. Ano? Anong ebidensya yan? Gawa-gawa niyo lang yan. Sigaw ni Stella, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi niya maitago. Pag-usapan natin ito sa harap ng abogado ko sa Lunes, Stella. Ngunit bago yun. Lumapit si Kyla sa tenga ng kanyang kapatid at bumulong ng isang katotohanang mas lalong nagpatindig ng balahibo nito. Siguraduhin mong nakaimpake na ang mga gamit mo dahil ang bahay na tinitirhan nyo, binili na ng kumpanya ko ang sangla nito sa bangko kagabi. Ang huling salita ni Kyla ay tila isang pasabog na nagpaguho sa natitirang tapang ni Stella. Nanatiling nakatayo si Marco, nakatulala sa 2 babaeng minsan niyang minahal, habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulubog sa kanyang isipan. Nawala na sa kanya ang lahat, at ang simula pa lang ng kanyang pagbabayad ay ngayong gabi pa lamang nagsisimula. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng bahay ng mga ilagan ay tila hindi nagdadala ng liwanag, kundi isang malupit na paglalantad sa bawat dumi at lamat na pilit itinatago ng mga dingding nito. Sa loob ng sala, ang boses ni Stella ay muling pumailan lang, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang sugatang hayop na handang manakmal ng kahit sino. Akala mo ba ay mananalo ka, Kyla? Isang pirasong papel lang ang hawak mo. Hindi mo kami mapapalayas dito nang ganoon na lang. Isang marahas na paghampas ng mga kamay ni Stella sa lamesa ang bumasag sa katahimikan na naging sanhi ng pag-uga ng mga lumang tasa ng kape. Nakatayo si Kyla sa gitna ng sala kasama si Gio at ang kanyang abogado. Ang kanyang pananamit ay simple lamang, isang puting blusa at itim na pantalon. Ngunit ang kanyang awtoridad ay tila isang hindi matitibag na bundok. Tinitigan niya si Stella na ngayoy magulo ang buhok at nangingitim ang paligid ng mga mata dahil sa puyat at galit. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo, Stella. Tungkol ito sa kung ano ang tama. Mahinahong sagot ni Kyla. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hangin
na pilit pumuputol sa nagbabagang emosyon sa silid. Ang bahay na ito ay nakasanla na sa bangko dahil sa mga utang ni Marco na ikaw ang gumastos. Binayaran ko ang lahat ng yan para mailigtas ang ari-arian ni Lola Belen. At ngayon, ako na ang may-ari nito. Lola Belen? Huwag mo akong patawanin, ate. Isang nakatutulig na tawa na puno ng pait ang kumawala sa mga labi ni Stella. Ginamit mo lang ang matanda para magmukha kang mabuti. Sabihin mo sa amin, kanino ka ba talaga nagbenta ng kaluluwa sa Canada para makuha ang lahat ng yaman na ito? O baka naman, ginamit mo lang ang lalaking yan? Itinuro ni Stella si Gio nang may matinding pandidiri. Bago pa man makapagsalita si Gio, humakbang si Kyla palapit sa kanyang kapatid. Ang bawat yapak niya sa lumang sahig ay nagbibigay ng marahang tunog ng pagkuskus ng kahoy, isang tunog na tila nagbibigay ng babala. Masyado kang nakatuon sa kung paano ko nakuha ang yaman ko, Stella. Kaya hindi mo napapansin kung paano mo unti-unting nawawala ang sayo, bulong ni Kyla. Ang maskarang suot mo, ang maskara ng isang biktima, ng isang mapagmahal na kapatid, ay durog na. Lahat ng mga kapitbahay, lahat ng mga kakilala natin, alam na ang ginawa niyo ni Marco. Sa gitna ng tensyon, lumabas si Marco mula sa kwarto. Mukha siyang taong hindi nakatulog ng ilang gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa mga dokumentong nakalatag sa lamesa. Kyla, pakiusap. Huwag naman ganito. Saan kami pupunta? Ang boses ni Marco ay nanginginig. Isang anino ng lalaking dati ay puno ng yabang. Tumingin si Kyla sa kanyang dating asawa. Nakita niya ang isang pamilyar na panyo na nakalawit sa bulsa ni Marco. Isang panyong may burda na siya mismo ang gumawa 10 taon na ang nakalilipas. Sa isang iglap, kinuha ito ni Kyla. Ang golden moment. Dahan-dahang ginamit ni Kyla ang panyo para punasan ang isang maliit na dumi sa kanyang sapatos na gawa sa mamahaling balat. Ang bawat haplos ng tela sa sapatos ay tila isang huling pamamaalam sa lahat ng hirap at pagmamahal na ibinigay niya kay Marco. Matapos linisin ang kanyang sapatos, dahan-dahan niyang binitiwan ng panyo sa ibabaw ng tumpok ng mga basura sa gilid ng pinto. Ang simpleng pagkilos na yon, ang paggamit sa simbolo ng kanyang pag-ibig bilang basahan, ay nagpakita kung gaano nakalayo ang narating ng kanyang puso. May 3 araw kayo para umalis, sabi ni Kyla habang tinitingnan ng dalawa. Pagkatapos niyan, ang mga gamit na maiiwan ay ituturing ko ng basura. Hinding-hindi ko hahayaan na makuha mo si Marco sa akin, sigaw ni Stella habang ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakabaon sa kanyang mga palad. Kung hindi ako magiging masaya, titiyakin kong mas malala pa sa impyerno ang mararanasan mo. Ang banta ni Stella ay naiwan sa hangin habang dahan-dahang lumalabas si Kyla ng bahay, kasunod si Gio. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghatol para sa mga taong nanatili sa loob. Ngunit habang naglalakad palayo, naramdaman ni Kyla ang isang kakaibang panginginig sa kanyang likuran. Alam niyang ang isang taong nawalan na ng lahat, tulad ni Stella, ay ang pinakamapanganib na kalaban. Ano ang huling baraha na itinatago ng kanyang kapatid para tuluyang sirain ang kanyang bagong natagpuang kapayapaan? Ang bawat kislap ng mga bituin sa kalangitan ng Maynila ay tila mga piping saksi sa bigat na nararamdaman ni Kyla. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang hotel suite, dinaramdamang hanging gabi na humahalik sa kanyang balat. Ang amoy ng sampagita mula sa hardin sa ibaba ay humahalo sa alat ng dagat na dumarating mula sa malayo. Lumilikha ng isang pamilyar, ngunit masakit na alaala ng kanyang tinubuang lupa. Hindi mo kailangang dalhin ang buong mundo sa iyong mga balikat, Kyla. Narito ako. Ang boses ni Gio ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na kalamnan ni Kyla. Hindi niya namalayan ang paglapit ng lalaki
hanggang sa maramdaman niya ang presensya nito sa kanyang tabi. Suot pa rin ni Gio ang kanyang itim na polo, ngunit ang mga manggas nito ay nakatupi na hanggang siko. Nagpapakita ng isang pagod, ngunit matatag na anyo. I'm just tired, Gio, bulong ni Kyla. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dilim. Akala ko, kapag nakuha ko na ang bahay, kapag nakita ko na silang nahihirapan, magiging buo na ako ulit. Pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang may takot pa rin dito sa loob ko? Dahan-dahang humarap si Gio sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga mata ng lalaki ay nagpakita ng isang uri ng katapatan na matagal nang ipinagkait kay Kyla. Dahil ang hustisya ay bahagi lang ng paggaling, Kyla. Hindi mo matatapos ang pagbuo sa sarili mo kung ang mga piraso ng puso mo ay nakakulong pa rin sa galit ng nakaraan, sabi ni Gio. Ang kanyang boses ay naging malambot, puno ng pagsinta. Kyla, look at me. In Canada, we survived the cold because we had each other. Here, in the middle of this chaos, I want you to know that you don't have to fight alone anymore. Naramdaman ni Kyla ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho hanggang sa maramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan ni Gio. Sa loob ng 5 taon, itinuring ni Kyla ang kanyang sarili na isang kuta na walang pintuan, sarado, matigas, at hindi kayang pasukin. Ngunit sa harap ni Gio, ang mga pader na yon ay tila gawa lamang sa buhangin na unti-unting tinatangay ng alon. Ang golden moment. Dahan-dahang inabot ni Gio ang kamay ni Kyla. Hindi ito isang marahas na paghawak, kundi isang pagdampi ng mga daliri na tila nagtatanong ng pahintulot. Nang hindi lumayo si Kyla, mahigpit na pinagsalikop ni Gio ang kanilang mga kamay. Ang gaspang ng palad ni Gio laban sa makinis na balat ni Kyla ay nagpadaloy ng isang kuryente ng seguridad at pag-asa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng kanilang sabay na paghinga, isang ritmo ng 2 pusong nahanap ang kapayapaan sa isa't isa. Kyla, matagal ko nang gustong sabihin ito. Simula ni Gio, ang kanyang mga mata ay direkta sa mga mata ni Kyla. You are not a liability. You are not just someone's sacrifice. You are the most beautiful, strongest woman I've ever known. And if you let me, I want to spend the rest of my life making sure you never feel alone again. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Kyla. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng paglaya. Ngunit bago pa man niya mabigkas ang sagot na naglalaro sa kanyang mga labi, isang marahas na tunog ng pagbagsak ng isang paso sa kabilang bahagi ng balkonahe ang bumasag sa kanilang sandali. Mabilis na napalingon ang dalawa. Sa dilim ng kabilang sulok, anino ng isang lalaki ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng mga halaman. Si Marco. Nakatayo ang dating asawa ni Kyla. Ang muka ay balot ng matinding puot, selos, at isang uri ng kabaliwan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa magkasalikop na mga kamay ni Kyla at Gio. Ang kanyang paghinga ay mabigat, tila isang hayop na naghahanda sa pag-atake. Kaya pala wala kang awa sa akin. Gumaralgal ang boses ni Marco, puno ng lason. Kaya pala ang bilis mong bumalik at kunin ang lahat. Dahil may kapalit na pala ako? At ang pinsan ko pa talaga, Kyla? Ang pinsan ko pa na matagal ko nang itinapon? Humakbang si Marco palapit. Ang bawat yapak niya sa semento ay nagdadala ng isang nakakatakot na banta. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang galit sa kanyang mukha ay tila hindi na kayang kontrolin ng anumang katuwiran. Akala mo ba hahayaan ko kayong maging masaya habang ako ay nasa putikan? Bulong ni Marco, habang may kung anong bagay na kumikinang sa kanyang kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat yabag ni Marco sa semento ng balkonahe ay tila isang babala ng isang liyab na malapit ng sumabog. Ang bagay na kumikinang sa kanyang kamay ay hindi isang patalim,
kundi ang kanyang gintong singsing sa kasal. Ang singsing na matagal na niyang hindi isinusuot. Ngunit ngayon ay hawak niya ng may panginginig. Tila ba doon nakasalalay ang huli niyang hibla ng dangal. Marco, umalis ka na. Wala ka ng puwang dito. Ang boses ni Gio ay naging kasing lamig ng hanging gabi. Humakbang siya sa harap ni Kyla. Ginagawang pananggalang ang kanyang sariling katawan. Ang kanyang mga balikat ay naging matigas na tila kuta, handang saluhin ang anumang puot na ibabato ng kanyang pinsan. Pinsan kita, Gio! Dugo at laman. Sigaw ni Marco habang ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng gabi. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos. Sa lahat ng lalaki, bakit ikaw pa? Bakit ang asawa ko pa ang kailangang maging kasabwat mo para pabagsakin ako? Hindi kami ang nagpabagsak sa iyo, Marco. Ang sarili mong mga kamay ang humukay ng libingan mo. Tugon ni Gio. Noong itinapon mo si Kyla para sa isang panandaliang aliw, doon mo rin itinapon ang karapatan mong tawagin siyang sayo. At noong pinanood mong nakawin ni Stella ang lahat sa akin, doon mo rin pinutol ang anumang ugnayan natin bilang magkadugo. Isang marahas na pagtawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Isang tawa na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Hustisya? Yan ba ang tawag niyo rito? Ang panoorin akong mawalan ng lahat? Ang bahay ang kumpanya at ngayon, ang babaeng dati ay namamalimos ng pansin ko? Dahan-dahang lumabas si Kyla mula sa likod ni Gio. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang matinding awa na mas masakit pa sa anumang galit. Marco, hindi mo ba nakikita? Ang babaeng namamalimos ng pansin mo ay matagal na ring namatay. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay ang babaeng binuo ang sarili niya nang wala ka. Hindi kita pinatumba dahil gusto kong maghiganti. Pinatumba kita dahil kailangan mong maramdaman ang bigat ng bawat kasinungalingang itinayo mo. Sa isang biglang pagkilos, inihagis ni Marco ang singsing sa sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay lumikha ng isang mataginting na ingay. Tila ba isang huling tuldok sa isang mahabang pahina ng pighati. Pagkatapos, tumalikod siya ng mabilis. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagkatalo habang nililisan ang hotel. Kinabukasan, ang karma ay tuluyan ng kumatok sa pintuan ni Marco at Stella. Sa loob ng kanilang magulong sala, ang mga gamit ay nagkalat. Pinipilit ni Stella na isilid sa kanyang maleta ang mga mamahaling alahas at damit na alam niyang hindi naman sa kanya. Marco, huwag kang tumayo lang dyan. Tulungan mo ako. Kailangan nating makaalis bago dumating ang mga pulis o ang mga tao ni Kyla. Sigaw ni Stella habang ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng anumang mapapakinabangan. Wala na tayong pupuntahan, Stella. Mahinang sabi ni Marco na nakaupo sa isang tabi, nakatitig sa kawalan. Sinabi na sa akin ng abogado, ang mga dokumentong hawak ni Gio, hindi tayo makakatakas. Ninakawan mo ang kumpanya, Stella, at hinayaan ko lang. Hinayaan kitang wasakin ang lahat ng pinaghirapan ni Kyla. Huwag mo akong sisihin. Ginusto mo rin ito. Ginusto mong makuha ang lahat ng mabilis. Isang marahas na sampal ang ibinigay ni Stella kay Marco, na naging sanhi ng pagkalingon ng ulo ng lalaki. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay pumailan lang sa tahimik na bahay, simbolo ng tuluyang pagkawasak ng kanilang relasyon. Golden moment. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, dumating ang isang kinatawan ng bangko kasama ang mga tauhan ni Kyla. Imbes na pumasok ng may dahas, pumasok sila ng may kaayusan. Sa labas ng gate, nakatayo si Kyla. Hindi siya pumasok. Pinanood niya lang mula sa malayo kung paano ilabas ang mga gamit na simbolo ng kanyang pagsasakripisyo. Nakikita niya ang paglabas ni Marco at Stella. Bit-bit ang kani-kanilang mga bagahe habang ang mga kapitbahay ay nakatingin ng may matinding pandidiri. Hiya. Nang dumaan si Stella sa tapat ni Kyla, ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa galit.
Huwag kang magpakasiguro, ate. Marami pa akong alam na pwedeng sumira sa'yo. Isang tawag ko lang sa media. Sasabihin ko kung paano mo nakuha ang pera mo sa Canada. Gawin mo, Stella. Malamig na tugon ni Kyla. Pero bago mo gawin yan, basahin mo muna ang huling sulat na iniwan ni Lola Belen sa abogado. Ang sulat na nagsasabi kung sino ang tunay na pumatay sa kanyang mga pangarap. Natigilan si Stella. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ano ang nilalaman ng sulat na yon? At bakit tila ang bawat hakbang ni Kyla ay laging nauuna sa kanya? Ang katahimikan sa pagitan ni Kyla at Stella ay tila isang makapal na pader na hindi kayang tibagin ng anumang sigaw. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng mahahabang anino sa semento. Tila mga daliri ng nakaraan na pilit humahawak sa mga binti ni Marco at Stella upang hindi sila makatakas sa kanilang kinasadlakan. Anong sulat? Gawa-gawa niyo lang yan para takutin ako. Ang boses ni Stella ay gumaralgal. Ang kanyang katapangan ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya. Dahan-dahang kinuha ni Kyla ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagbukas ng papel ay tila bawat hiwa sa hangin, malutong at puno ng awtoridad. Hindi ito gawa-gawa, Stella. Isinulat ito ni Lola Belen sa harap ng kanyang abogado noong mga panahong akala niyo ay hindi na niya naiintindihan ang paligid niya. Alam ni Lola ang lahat. Alam niya ang bawat gabing pumasok ka sa silid ni Marco habang ako ay abala sa pagtitinda. Alam niya ang bawat sentimong ninakaw mo mula sa kumpanya para ipambayad sa luho mo. Binasa ni Kyla ang ilang bahagi ng sulat. Ang bawat salita ay tila isang hatol mula sa langit. Isinulat ni Lola, ibinigay ko ang lahat ng aking tiwala sa aking apo na si Marco. Ngunit ipinagpalit niya ang kanyang kaluluwa sa isang ahas. Nakita ko ang kanilang kataksilan at ang tanging dalangin ko ay magkaroon ng lakas si Kyla na iwan ang impyernong ito. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Si Marco, na kanina pa nakatungo, ay dahan-dahang napaluhod sa semento. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay tila ang huling pagbagsak ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghikbi, isang pag-iyak na hindi para sa awa, kundi para sa huli at ganap na pagsisisi. Lola? Sorry po. Lola? Ang boses ni Marco ay halos hindi na maintindihan, tila isang bata na nawawala sa gitna ng dilim. Huwag kang ngang umiyak dyan, Marco. Tumayo ka. Huwag kang magpautos sa kanila. Sigaw ni Stella habang pilit niyang hinahatak ang baro ni Marco. Ngunit si Marco ay nanatiling nakadikit sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa dumi ng kalsada. Ang golden moment. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Kyla kay Marco. Hindi para saktan ito, kundi para ilagay sa kanyang nanginginig na palad ang isang lumang rosaryo. Ang rosaryong laging hawak ni Lola Belen hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang malamig na mga butil ng rosaryo laban sa mainit na balat ni Marco ay nagpadama ng isang uri ng bigat na mas masakit pa sa anumang parusa. Walang sinabi si Kyla, ngunit ang pagtitig niya sa mga mata ni Marco ay sapat na para sabihing tapos na ang kanilang ugnayan. Ang rosaryong yon ay hindi simbolo ng pagpapala, kundi isang paalala ng bawat dasal na binaliwala ni Marco para sa isang panandaliang pagnanasa. Kyla, please! Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at uhog. Ang pagkakataon, Marco, ay parang hininga. Kapag binaliwala mo, hindi mo na maibabalik. Malamig na tugon ni Kyla. Sa isang iglap, dumating ang mga awtoridad. Dahil sa mga ebidensyang ipinakita ni Gio at sa nakasaad sa sulat ni Lola Belen tungkol sa mga ilegal na transaksyong ginawa ni Stella
Gamit ang lagda ni Marco, kailangang sumama ni Stella para sa imbestigasyon. Ang matinis na tili ni Stella, habang pilit siyang isinasakay sa sasakyan ng pulis, ay bumasag sa katahimikan ng subdivision. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa pintuan ng sasakyan, habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at takot. Pinanood ni Kyla ang papalayong sasakyan. Naramdaman niya ang kamay ni Gio na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat, nagbibigay ng suportang matagal niyang hinanap. Tapos na, Kyla. Malaya ka na, bulong ni Gio. Ngunit habang tinitingnan ni Kyla ang malawak na pinto ng kanyang bahay, nangayoy kanya na ulit. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. May isang lihim pa si Stella na hindi pa nabubunyag. Isang lihim na maaaring magpabago sa tingin ni Gio sa kanya. Ano ang huling lason na itinanim ni Stella bago siya tuluyang makulong? Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng sigawan at puot ay nabalot na ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng paglak ng pinto matapos umalis ng mga pulis ay tila isang formal na pagtatapos sa isang kabanata ng buhay ni Kyla na puno ng lamat. Nakatayo siya sa gitna ng sala, pinagmamasdan ang mga bakas ng sapatos sa sahig at ang mga gamit na hindi na isama sa pagmamadali. Sa isang mesa sa gilid, napansin ni Gio ang isang maliit na digital recorder na nakatago sa ilalim ng isang plorera. Ito ang huling lason na binanggit ni Stella. Dahan-dahan niya itong pinindot at ang boses ni Stella ay muling umalingaw-ngaw sa silid. Puno ng pangungutya. Joe, akala mo ba ay nagkataon lang ang lahat? Akala mo ba ay mahal ka talaga ni Kyla? Planado ang lahat, Gio. Alam niya kung sino ka bago ka pa niya lapitan sa Canada. Ginamit ka lang niya para makuha ang mga ebidensyang kailangan niya laban sa amin. Isa ka lang kasangkapan sa kanyang paghihiganti. Mas masahol pa siya sa akin dahil ang pag-ibig niya ay isang malaking kasinungalingan. Naramdaman ni Kyla ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Stella ay tila mga palasong naglalayong itumba, ang tanging pundasyong nagpapatatag sa kanya sa mga oras na ito. Tumingin siya kay Gio, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Takot na baka ang lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay ay maniwala sa huling desperadong hirit ng kanyang kapatid. Isang malalim na pagpapakawala ng hangin ang ginawa ni Gio. Dahan-dahan niyang ibinaba ang recorder at tumingin kay Kyla. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang lalim ng pag-unawa na tila hindi kayang abutin ng anumang paninira. Kyla, simula ni Gio, ang kanyang boses ay nananatiling matatag. Alam ko kung sino ang babaeng kasama ko sa gitna ng bagyo sa Canada. Alam ko ang tibok ng puso ng babaeng nagluto para sa akin nung wala akong matakbuhan. Kung ginamit mo man ako para sa hustisya, hindi ako magagalit. Dahil sa prosesong yon, binigyan mo rin ako ng dahilan para muling magtiwala. Ang pag-ibig natin ay hindi na buo sa plano, kundi sa mga sugat na sabay nating pinagaling. Naramdaman ni Kyla ang pag-agos ng mga luha, hindi na ng pait, kundi ng pasasalamat. Ang golden moment na ito, ang pagpili ni Gio na maniwala sa kanyang kaluluwa kaysa sa mga salita ng isang kaaway, ay ang huling gamot na kailangan ng kanyang puso. Lumapit si Gio at dahan-dahang yinakap si Kyla. Ang init ng yakap na yon ay tila tumunaw sa huling piraso ng yelong dala ni Kyla mula sa Toronto. Ilang linggo ang lumipas at ang hustisya ay tuluyan ng lumatag. Si Stella ay naharap sa mga kasong estafa at falsification of documents, habang si Marco ay tuluyang nawalan ng lisensya sa kanyang propesyon dahil sa pakikipagsabuatan sa mga ilegal na transaksyon. Nakita ni Kyla si Marco sa huling pagkakataon bago ito lumuwas patungo sa probinsya upang doon na lamang mamuhay ng tahimik at malayo sa karangyaan. Kyla, hindi ko nahihilingin na balikan mo ako, mahinang sabi ni Marco habang bitbit ang kanyang iisang luma at kupas na maleta. Sapat na sa akin na alam kong ligtas ka. Patawarin mo ako
Sa lahat ng pagkakataong itinuring kitang pambahay lang. Ngayong wala na akong lahat, doon ko lang na-realize na ikaw pala ang tanging kayamanan na tunay kong pag-aari. Tumangulang si Kyla, isang marahang pagkilala sa pagsisisi ng lalaki. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging isang malawak na espasyo para sa kapayapaan. Napagpasyahan ni Kyla na ibenta ang bahay ng mga ilagan. Hindi niya nais na manirahan sa isang lugar na puno ng multo ng nakaraan. Ginamit niya ang bahagi ng pinagbentahan para magtayo ng isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at betrayal. Isang paraan para ibalik ang biyayang natanggap niya. Sa huling hapon bago sila bumalik ni Gio sa Canada para asikasuhin ang kanilang mga negosyo doon, nagpunta sila sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang mahinahong kanta ng pasasalamat. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila, isang perpektong pagtatapos sa isang mahabang araw. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Gio habang maghahawak ang kanilang mga kamay sa buhanginan. Iniisip ko na ang bawat pagbagsak ay may kaakibat na pagbangon, sagot ni Kyla habang nakatanaw sa malayo. Salamat, Gio. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang manatili sa dilim. Hinding-hindi kita bibitawan, Kyla. Mula sa niyebe ng Canada hanggang sa init ng Pilipinas, ikaw ang aking tahanan. Tugon ni Gio, sabay halik sa noo ni Kyla. Ang bawat hakbang nila palayo sa dalampasigan ay nag-iiwan ng mga bakas sa buhangin. Mga bakas na dahan-dahang binubura ng tubig dagat. Tulad ng pagbura ng tadhana sa sakit ng nakaraan upang bigyang daan ang isang bukas na puno ng pag-asa. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dagat na dahan-dahang binura ang mga bakas ng pait sa buhanginan ng buhay ni Kyla. Ang malamig na simoy ng umaga sa labas ng kanilang bagong tahanan sa Tagaytay ay nagdadala ng amoy ng sariwang pine trees at namumukadkad na mga rosas. Hindi na ito ang amoy ng lason at panlilinlang na dati ay bumabalot sa kanya. Ito ay amoy ng kalayaan. Nakatayo si Kyla sa kanilang malawak na beranda. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Pinagmamasdan niya ang sikat ng araw na dahan-dahang gumagapang sa Bulkang Taal sa malayo. Ang katahimikan ng paligid ay binalot ng isang napakatamis na tunog. Ang mahinang hagik-gik ng isang bata mula sa loob ng bahay. Mama, look, I drew a flower for you. Ang mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa sa kahoy na sahig ay lumikha ng isang masayang ritmo. Lumabas ang isang 3 taong gulang na batang babae, si Belen, na ipinangalan niya sa tanging tao na naniwala sa kanya sa gitna ng dilim. Kinuha ni Kyla ang drawing at hinalikan ang noo ng anak. Sa mga mata ni Belen, nakikita ni Kyla ang lahat ng dahilan kung bakit siya bumangon at lumaban. Napakaganda naman nito, anak. Parang ikaw. Bulong ni Kyla. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaang matagal niyang ipinagdasal. Naramdaman ni Kyla ang isang pares ng matitigas na braso na dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang init ng katawan ni Gio at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango ay nagsilbing angkla ni Kyla. Ipinatong ni Gio ang kanyang baba sa balikat ni Kyla. Pinagmamasdan din ang kanilang anak na ngayoy abala sa paglalaro sa damuhan. Are you happy, Kyla? Mahinang tanong ni Gio. Ang kanyang boses ay puno ng pagsinta. Higit pa sa masaya, Gio. Ngayon ko lang naramdaman na ang pagiging pambahay ay hindi pala isang sumpa. Kung ang bahay na inaalagaan mo ay puno ng tunay na pag-ibig at respeto. Sagot ni Kyla, sabay sandal ng kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Sa nakalipas na mga taon, natutunan ni Kyla ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi niya pinatawad sina Marco at Stella dahil karapat-dapat sila rito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Nabalitaan niyang si Marco ay nananatiling mag-isa sa probinsya, namumuhay ng payak at nagsisilbi sa kanilang parokya bilang bahagi ng kanyang penitensya. Si Stella naman,
Matapos pagsilbihan ng kanyang sentensya, ay lumayo na at hindi na muling narinig pa. Wala nang puwang ang galit sa puso ni Kyla. Ang tanging naroon ay ang pasasalamat sa mga sugat na nagturo sa kanya kung gaano siya katapang. Ang golden moment, dahan-dahang kinuha ni Gio ang tasa mula sa kamay ni Kyla at inilapag ito sa lamesa. Kinuha niya ang dalawang kamay ng asawa at hinalikan ang mga palad na dati ay puno ng kalyo mula sa pagsasakripisyo para sa mga maling tao. Sa simpleng haplos na yon, tila sinasabi ni Gio na bawat pagod ni Kyla ay kanya nang bibigyang pahinga. Ang tunog ng hanging humahampas sa mga dahon ng puno sa paligid ay tila isang palakpakan mula sa kalikasan para sa isang babaeng nagtagumpay sa laban ng tadhana. Lagi mong tatandaan, Kyla. Ang mga pangakong napako sa nakaraan ay hindi na muling makakasakit sa'yo. Dahil dito sa piling ko, bawat pangako ay isang panata na tutuparin ko hanggang sa huling hininga ko. Bulong ni Gio. Tumingala si Kyla sa asul na kalangitan. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang basag na plato ng kare-kare hanggang sa mainit na yakap na ito ay isang patunay na ang buhay ay hindi natatapos sa isang pagkakamali. Ang pag-ibig, kapag totoo at tapat, ay hindi ka gagawing alipin, kundi gagawin kang reyna ng sarili mong mundo. Ang nobela ng kanyang buhay ay may marami pang pahinang susulatin. Ngunit sa unang pagkakataon, alam ni Kyla na siya na ang may hawak ng panulat. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Tanging ang pag-asa ng isang bagong umaga na hinding-hindi na magdidilim.